Samatin po ang biyaya, awa, habag, pagkapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Hawa. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa lahat po ng inaabot ang pangaral ng munting sana nito sa iba't ibang panig ng buong mundo at maging dito po sa atin sa buong Philippines. Muli natin pasalamatan si Abay Hawa sa buhay na pinagkalog sa bawat kapatid sa kapulungan, maging sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat, Abay Hawa. Ngayon po ay September 29, 2025 at ngayon pa pong alas 4:24 o 24 ng hapon dito sa atin sa buong Pilipinas. Muli, isang mabiyayang pakikinig po sa bawat isa at loobin po ni Abay Hawa na pagbukas siya ng pangunawa sa lahat po ng uti ng pangalan ng The Assembly of Yahweh. At ang ating pong paksa sa hapon pong ito, kaunting kaalaman sa kasulatan. Ito po yung nakalagay sa pangalawang Korinto 2:14 hanggang 17. Yung pong ating paksa ay doon sa 15. Para kaming mabangong handog na inialay ni Kristo sa Diyos at naaamoy ng mga taong naliligtas at nang napapahamak. Minsan pa nating pasalamatan, papurihan si Abay Hawa sa buhay na ibinahagi pa niya sa atin sa hapon po ito. September 29, 2025. Siyempre, ito ay pagkakataon muli sa bawat araw na ibinabahagi niya sa bawat isa sa kapatid sa kapulungan. Mga kapatid sa kapulungan na namumuhay ayon sa turo, aral ni Abay Hawa at namumuhay ng merong kabanalan. Doon naman sa ating mga mahal sa buhay, hindi pa natin kaisa. Tanging si Abay Hawa lamang ang nakakaalam doon kung kailan. No? Wala tayong kapangyarihan. Wala po tayong kapangyarihan na pilitin sila dito sa ating pananampalataya sapagkat nung tayo ay dumating dito sa kapulungan ay kaloob ito ni Abay Hawa sa bawat isa atin na tayo ay maligtas. So ibig sabihin, kung meron tayong mga mahal sa buhay na hindi pa natin kaisa sa ganitong pananampalataya, si Abay Hawa ang may kapangyarihan, katungkulan. Iyon hong pagkukonverte ay na kay Abay Hawa. Ganon, hindi ibig sabihin naman na kung nasa kapulungan ka at kung hindi mo rin lamang ipamumuhay yung kanyang sinasabi, mananatili ka lamang na alipin ng laman. Ano? So, medyo nakakalungkot po yun. Marami ho akong doon sa ating ginagawang pangaral, marami rin ho akong after nung ating ginagawang live, marami mga pangalan akong nakikita na mga kamag-anak. Yung iba hindi ko nga kilala eh. Pero nandun yung mga pangalan ng aking mga apo. Sabi ko, nagpapasalamat ako kay Abay Hawa, pero makita ko yung pangalan noong aking mga apo at saka minsan ay kamag-anak. So, paraan ni Abay Hawa yan. So, ganun din, doon sa mga kapatid natin, hindi tayo nawawala ng pag-asa habang tayo ay patuloy na nakikinig sa salita ni Abay Hawa at sumusunod. Ang mahalaga sa atin ay pagkatapos ng makinig, pagkatapos natin manood, sumunod tayo. Kasi wala rin yung saysay, yung ating panonood at pakikinig kung hindi rin lamang natin gagawin yung ating napakinggan. So yun po, sa bawat isang kapatid, yan ho yung ating amukit. Para hindi mawalan ng saysay yung ating pagpapagal, yung pakikinig,
O, para hindi aksayado. Sayang yung buhay na binabahagi pa sa atin sa araw-araw, ano? Sayang. Doon ho tayo nangihinayang. Yung bang panahon nung tayo ay alipin ng laman, matagal na tayong marami ng panahon na inaksaya tayo. Taon. Taon ang naging pag-aaksaya natin. Hanggang ngayon ba naman na nasa kapulungan na tayo, aaksayin pa rin ba natin yung bawat araw na ibinibigay at ibinabahagi sa atin ni Abay Yahweh. So, yun po. Magandang gabi sa lahat. Brad Emiliano Umali, Sister Gina Macar at Brad Arnold Makoko. Juliet Umali, Brad Sam Rotoni, gandang hapon. Melchor Pasis, Sister Chris de la Cruz Kim, Sister Lolita Corsiga, Loren Paulan Fernandez, Sister Shirley Raderiza, Brad Wilfredo Bedes, sama na po natin ang kanyang mga magulang, si Brad Pedro at Dominga Bedes. Magandang hapon sa inyo dyan sa probinsya. Brad Fortunato Juarez, Joel Suela, Brad Noli Tungkua, Jen L. Juarez, Jan Mer Corsiga, Carlo Rol, Jing Kindo Bete Lopez, Leonardo Corsiga, Sister Maria Victoria Morales, Sister Vivian Bandoho Mana, Bradnel Umali, Shirley Bandoho Abrera. Yun po. Brad Rodelio Naba, magandang gabi na dyan sa iyo. Alas 4:32 na pala. Sige, talina mo tayo doon sa ating paksano. Ulitin ko itong ating paksano. Pasimulan ko na doon sa 14. Muli, isang magandang hapon po sa bawat isa. Sa lahat ng makikinig, sa lahat po ng aabuti ng pangaral ng ating ginagawang pangaral ng The Assembly of Yahweh. Sabi ni Pablo doon sa kanyang sulat sa Corinto, salamat sa Diyos dahil lagi siyang nasa unahan natin sa parada ng tagumpay. Ginagawa niya ito dahil tayo ay na kay Kristo. Itong sulat niya ay para doon sa kapulungan. Hindi ito para doon sa iglesia o anumang samahan na ipinatag ng tao. Ito ay sulat ni Pablo sa mga kapatid sa Corinto noong unang siglo. Saan man kami pumunta, ginagamit kami ng Diyos para ipakilala si Kristo sa mga tao. Sabi ni Pablo yan. Ulitin ko, saan man kami pumunta, ginagamit kami ng Diyos para ipakilala si Kristo sa mga tao. At itong ipinalalaganap namin ay parang halimuyak na pabango para kaming mabangong handog na inialay ni Kristo sa Diyos at naamoy ng mga taong naliligtas at nang napapahamak. Dalawa ho eh. Ang nakakaamoy ay yung mga taong naliligtas at pati ho yung napapahamak. Naamoy ng mga taong napapahamak. Si Pablo at yung mga mangangaral, sabi ho dyan ulitin ko, para kaming mabangong handog na inialay ni Kristo sa Diyos, na amoy ng mga taong naliligtas at ng mga napapahamak.
ultimohong napapahamak na amoy din. Yung mga alagad. 16, sa mga napapahamak, ito, para kaming nakamamatay na amoy. Parang itsura ho ng lason. Naamoy sila nung mga taong napapahamak, kaya lamang ay amoy na nakamamatay. Ngunit sa mga naliligtas, para kaming halimuyak na nagbibigay buhay. Sino ang may kakayahang gampanan ang gawaing ito? Hindi kami tulad ng marami niya na ginagawang negosyo ang salita ng Diyos para magkapera. Alam naming nakikita kami ng Diyos. Kaya bilang mananampalataya ni Kristo at sugo ng Diyos, tapat naming ipinangangaral ang kanyang salita. Kaya mga kapatid, sa simula pa lamang nung ating ginawang pangaral at nung panahong nakilala natin si Abay Hawa at nagpakilala siya, kaya nga, the Assembly of Yahweh o ang kapulungan ni Abay Hawa. So, maliwanag po yung sinasabi ni Pablo, no? Kaya dito, pinakikita ni Pablo kung gaano kahalaga ang isang nangangaral. Nangangaral nung salita ni Abay Hawa. Hindi katulad ito ng mga relihiyon na ang ipinangangaral nila ay uri ng pagninegosyo. Ayan, di ba? Nakita nyo, letra por letra yan. Hindi kami tulad ng marami riyan na ginagawang negosyo ang salita ng Diyos para magkapera. Alam naming nakikita kami ng Diyos. So, doon pa lamang makikita natin na kung tayo pala ay gumagawa ng ayon sa sinasabi ni Pablo sa Ebanghelyo, mabuting balita, nakikita tayo ni Abay Hawa. Ganon din, kung hindi naman tayo gumagawa ng naayon sa kanyang kalooban, nakikita rin tayo. Hindi nalilingid kay Abay Hawa yung paggawa natin ng kabutihan, at hindi rin naman nalilingid kay Abay Hawa kung hindi tayo gumagawa ng kabutihan. Wala hong malilihim. Kaya nga, yung laging sinasabi ko, nagpapasalamat tayo kay Abay Hawa doon sa buhay na ibinahagi pa niya sa atin sa araw na ito. Yung ibinahagi niya kahapon, yung ibinahagi niya yung nakaraan, tayo nagpapasalamat. Bakit? Malaki yung bagay. Yun. Ibig sabihin, kung meron tayong ginawa, may ginawa tayong tulong, may ginawa tayong mabuting bagay, nagkaroon ng kabuluhan yung buhay natin. Yung ibinahagi niya sa atin, merong halaga. Kaya maliwanag po yung ating paksa. No? Itong ipinalalaganap namin ay parang halimuyak na pabango. Yung salita, yung Ebanghelyo, itsura ko yan na pabango. Alam naman natin yung pabanguan mo. Bisan kahit malayo ka, nagbisi ka ng pabango, naamoy ka eh. Sa ating mga naligtas, sabi ni Pablo, yun daw pabango na yan, handog para kaming mabangong handog na inihalay ni Kristo sa Diyos. At naamoy ng taong naliligtas. So, meron pala po tayong sabi nga silbi, pero mo, maging itsura tayo ng pabango na umahalimuyak na. Kaya dito, kung ano yung ipinangaral nila, yun yung ipinangaral natin. Hindi ho tayo nagtago, hindi tayo naglihim kung ano yung ipinangaral nila, ipinangaral natin. Kasi, kinakailangan natin ipamuhay. Hindi ho dahil sa bilang, kasi nakita naman natin sa reliyon
ang ipinamamarali nila ay yung ganda ng kanilang simbahan, yung dami nila, yung kayamanan na acquired nila kuno dun sa kanilang pananampalataya, mga aral, doktrina na wala naman pala sa kasulatan. You know, yan ho ay naamoy na nagbimistulang pabango rin doon sa mga napapahamak. Ano? Noong sa Israel, sabi doon sa Mikas 6, sa Lumang Tipan ito, sumagot ang isang Israelita, ano ang ihahandog ko sa Panginoon, ang Diyos sa langit kapag sasamba ko sa Kanya? Sabi noong isang Israelita, mag-aalay ba ako ng guya bilang handog na sinusunog? Matutuwa kaya ang Panginoon kung hahandugan ko siya ng libu-libong tupa at nag-uumapaw na langis? Ihahandog ko ba sa Kanya ang panganay kong anak bilang kabayaran sa aking mga kasalanan? Nakita niyo ba ito noong panahon ng Lumang Tipan? Sabi niya, ihahandog ko ba sa Kanya ang panganay kong anak bilang kabayaran sa aking mga kasalanan? 8. Sumagot ang propetang si Mikas, tinuruan tayo ng Panginoon kung ano ang mabuti. At ito ang nais niyang gawin natin sa Israel ito. Gawin natin ang matuwid. Pairalin natin ang pagkamaawain sa iba at buong pagpapakumbabang sumunod sa Diyos. Ano sabi? Yun daw pagkamaawain sa iba. Ito ho yung wala sa isang taong nasa laman. Yung pagiging maawain. Wala ho yan. Kaya nga yung banggit ni Pablo doon sa Timoteo, pangalawang Timoteo 2. Sabi niya kay Timoteo, sabi niya doon sa 22. 2:22 ito ng Timoteo. Kaya nga iwasan mo ang masasamang hilig ng kabataan, sa halip ay pagsikapan mong maging matuwid, tapat, mapagmahal at mapayapa, kasama ng mga taong may pusong malinis na tumatawag sa Panginoon. 23. Iwasan mo ang mga hangal at walang kabuluhang pakikipagtalo, sapagkat alam mo namang nauwi lamang yan sa mga pag-aaway. Ang lingkod ng Panginoon ay hindi dapat makipag-away. Tandaan natin yan, ha? Pagka tayo ay lingkod ni Abayawa, hindi tayo dapat makipag-away. No? Kahit kanino, kahit sa ating asawa, kahit sa ating mga anak, o kung sino man, kasi andun yung bunga eh. Yun hubang ituro natin dun sa ating sambahayan. Pero mo, naging lingkod tayo ni Abayawa. Tapos ang makikita ng ating mga anak, kaguluhan, nag-aaway, ang mag-asawa. Di ba? Sabi nga ni Pablo kay Timoteo, ang lingkod ng Panginoon ay hindi dapat makipag-away, sa halip ay dapat siyang maging mabait sa lahat, mahusay, magturo at matyaga. Mahinahon niyang itinutuwid ang mga sumasalungat sa Kanya. Baka sakaling sila'y bigyan ng Diyos ng pagkakataong magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan at malaman nila ang katotohanan. Sa gayon, maliliwanagan ng kanilang isip at makakawala sila sa bitag ng dyablo, yung laman, na bumihag sa kanila upang kanilang sundin ang kagustuhan niya. Makapangyarihan yung dyablo, yung laman. Alam niyo kung bakit? Bakit hindi magawang iwasan? Naging sunod-sunuran ng tao dun sa laman. Nakita niyo ba? Alam niya na masama yung pagsamba sa Diyos.
Pero bakit hindi niya makontrol yung sarili niya na huwag sumamba sa Diyos-Diyosan? Bakit? Alipin kasi sila ng laman. Diba? Yung ginagawa ng mga reliyon na humihingi ng mga katakot-takot na kontribusyon, abuloy, pasalamat. Bakit? Yan gawa ng laman hindi gawa ng espiritu yan Hindi gawa ng espiritu yun. Yung mga ipinaiiral na doktrina ng mga reliyon sa kanilang mga miyembro, na kahit ang wika, ipangutang ninyo. Pero mo, ipangungutang mo, makapagbigay ka lamang doon sa namumuno. Pabigat ho yun Pamatok. Pero bakit? Bakit hindi nila kayang pigilin? Bakit hindi nila kayang sansalain? Bakit? Tama yung sinabi ni Pablo Sabi niya, sa gayon, maliliwanagan ang kanilang isip at makakawala sila sa bitag ng dyablo na bumihag sa kanila upang kanilang sundin ang kagustuhan niya. So pagka ikaw ay nasa laman, ang nasusunod talaga yung dyablo, yung laman. Hindi yung espiritu. Di ba? Kasi nga laban ang espiritu sa laman, vice versa, laban ang laman sa espiritu. So hindi sila magkasundo. Kahit kailan hindi sila magkakasundo. Kaya wag sabihin ng isang tao na meron siyang espiritu pero lumalakad sa laman. Isang malaking kasinungalingan ho yun. Halimbawa, Brad, meron akong espiritu. Pero yung gawa ng laman na paglalasing nasa akin. Ibig bang sabihin, meron din akong espiritu? Wala. Laman yung nasa iyo Laman yun, yung nasa iyo, laman. Dahil ang gawa ng laman, paglalasing. Na nakalagay doon sa Galacia 5. Di ba? Na hindi magmamana ng kanyang kaharian. Ang dami nagtataka Bakit hindi niya magawang pigilin, iwasan? Diba? Yung mga bisyo, sugal, bakit hindi niya kayang iwasan? Pero may Diyos siya. Ang sinasabi nila, meron silang pananampalataya, meron Diyos silang tinatawagan, araw ng linggo, sumasamba, sumisimba, araw ng Miyerkules, sumisimba, araw ng Huwebes, sumisimba. Pero bakit hindi nila kayang takasan yung mga gawain ng laman? Kasi alipin sila ng laman. Ano sabi ni Pablo? Yung dyablo na bumihag sa kanila upang kanilang sundin ang kagustuhan niya. Kaninong kagustuhan? Kagustuhan ng laman ang sinusunod ng isang taong walang espiritu. Malalaman natin ang isang nasa laman. Kung meron tayong espiritu, makakilala mo agad kung siya ay nasa laman o siya ay alipin ng laman o alipin ni Kristo o alipin ng espiritu. Alam. Hindi ka makapagkunwari Hindi maililihim yan, mga kapatid. Ako nga true text lang. True text. Malalaman ko yung isang tao, alam mo, nakipag-usap, malalaman mo ang isang tao kung nasa laman, kung meron kang espiritu. Text. Pero pa doon sa pagsasalita, nagsasalita, magkaharap tayo, nagsasalita. O malalaman natin kung tayo ay meron, kung nasa laman yung kausap natin. Pwede ba yun? Oo naman. Di ba? Sayang mo yung banal na espiritu na nakatira sa atin. Kaya malalaman mo nga kung yung tao, kung yan ba ay sumusunod sa kalooban ni Yahweh o hindi. Kung siya ay tagapanood lang or tagapakinig lang. Malalaman, hindi mo pwedeng makubli yan. Ayan sabi ni Pablo. Sa mga napapahamak, para kaming nakamamatay na amoy.
Hindi kayang tanggapin ng isang nasa laman yung naririnig nila dito sa kapulungan. Di nila kakayanin yan. Alam niyo kung bakit? Noong yung kanya mga alagad, sa panahon na siya ay sabi nga ay yung siya ay mamamatay na, sabi niya. Ito yung nakalagay sa 26 ng Mateo. 26. Habang kumakain sila, kumuha si Yahweh siya ng tinapay. Nagpasalamat siya sa Diyos at pagkatapos ay hati niya at ibinigay sa mga taga. Sinabi niya, kunin ninyo, kakanin ninyo ito. Pagkatapos kumuha siya ng inumin, nagpasalamat sa Diyos at binigay sa kanila. Sinabi, uminom kayong lahat dito dahil ito ang aking dugo na ibubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng maraming tao. Katibayan nito ng bagong kasunduan ng Diyos sa mga tao. Sinasabi ko sa inyo na hindi na ako muling iinom ng inumin mula sa ubas hanggang sa araw ng pag-aari ng aking Ama. Sa araw na iyon, iinom ako ng bagong klase na inumin kasama niyo sa karya ng aking Ama. Umawit sila ng papuri sa Diyos at pagkatapos pumunta sila sa bundok ng mga olibo. Dito na sa 36. Pagkatapos pumunta si Yahweh kasama ang tagasunod niya sa lugar na kung tawagin ay Gethsemane. Pagdating nila roon, sinabi niya sa kanila, maupo kayo rito. Pupunta ako sa banda roon upang manalangin. Isinama niya si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedee. Nagpasimulang mabagabag at maginagpis ng lubos si Yahweh at sinabi sa kanila, para akong mamamatay sa labis na kalungkutan. Dito lang kayo at magpuyat. Lumayo siya ng kaunti, lumod at nanalangin, Ama ko, kung maaari po, ilayo niyo sana sa akin ang paghihirap na darating o kanyang maging kamatayan. Ngunit hindi ang kalooban ko ang masusunod, kundi ang kalooban ninyo. Binalikan ni Yahweh ang tatlo niyang tagasunod at dinatnan silang natutulog. Sinabi niya kay Pedro, hindi ba talaga kayo makapagpupuyat na kasama ko kahit isang oras lang? Isang oras lang ang inihingi niya. Magpuyat kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang espiritu ay handang sumunod, ngunit mahina ang laman. Nakita niyo ba yan? Pagdating mo dito sa 47, nagsalita si Yahweh nang dumating si Judas na isa sa 12. Marami silang kasama na armado ng mga espada at pamalo. Isinugo sila ng mga namamahalang pari at ng mga pinuno ng mga Hudyo. Ganito ang palatandaan na ibinigay ng traidor na si Judas. Sabi niya, hindi ba hinirang ko kayong 12, isa sa inyo diablo o isa sa inyo laman? Kaya sabi ko nga, kung ito'y nangyari noong unang siglo na merong laman sa kapulungan, siyempre hindi rin mawawala sa panahon natin na merong laman na nasa kapulungan. Nakuha niya po ba yun? Tuloy ko. Sabi niya, ganito ang palatandaan na ibinigay ng traidor na si Judas sa mga uhuli kay Yahweh siya ay ang babatiin ko sa magitan ng isang halik na siyang pakay ninyo, dakpin niyo siya. Lumapit si Judas kay Yahweh siya at bumati, magandang gabi sa iyo guro. Saka hinalikan siya. Sinabi ni Yahweh siya sa kanya, kaibigan, gawin mo na sadya mo rito, kaya lumapit ang mga tao at binakit si Yahweh siya. Nakuha niyo po ba yun? May isang diablo, may isang laman. Sa kapulungan mo yan, mga kapatid. Kabigat ano? Kaya hindi ibig sabihin kung nasa kapulungan tayo, ligtas tayo. Kung nangyari nga noong unang siglo, may namuhay sa laman. Tingnan nyo, hindi nakaiwas si Judas. Bakit? Kasi naging alipin siya ng laman. Naging alipin siya ng laman. Ganon din. Sa panahon natin, pagka ikaw ay naging alipin ng laman, sunod-sunuran ka. Pero ipagkakanulo mo, yung kasakasama mong kumakain, dahil lamang doon sa pilak, 30 piraso. No. Kaya nga, hindi siyempre matatanggap ito ng mga ilan. Hindi ba? O tingnan niyo ito. Halimbawa ito, nababasahin ko. Sabi niya, kay Pablo pa rin to, sulat pa rin niya sa unang Timoteo 6. Yung tagubilin niya kay Timoteo, sabi niya, ang mayayaman sa material na bagay, utusan mong huwag magmataas at huwag umasa sa kayamanang lumilipas. Halip, umasa sila sa Diyos
na masaganang nagbibigay ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Ang dapat pala nating asahan talaga ay si Abay Yahweh. Kaya sabi niya doon sa mga may yaman sa material, sabi niya, utusan mong huwag magmataas, huwag umasa sa kayamanang lumilipas. Sa halip, umasa sila sa Diyos, sa masaganang nagbibigay ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Utusan mo silang gumawa ng mabuti, magpakayaman sa mabubuting gawa, maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Sa gayon, makapag-iimpok sila para sa mabubuting pundasyon sa inaharap at makakanta nila ang tunay na buhay. Letra por letra yan. Walang sinasabi dyan na papatayo ng templo, magbibigay ka ng ikapo, magbibigay ka ng pasalamatan. Wala. Yung nakaletra, yun ang dapat mangyari. Lahat ng inimbento ng mga reliyon, wala kang mababasa. Pero ito, letra por letra, hindi nangyayari, hindi ginagawa ng marami. May ilan gumagawa. Pero higit na nakararami ay hindi ginagawa. Tingnan niyo yung kayamanan na sinasabi niyan, lumilipas. Totoo naman eh. Yan yung kayamanan hindi nagtatagal. Totoo yun. Yung sinasabi ni Job, wala tayong dinala dito, wala rin tayong madadala. Wala. So anong layunin ng pagpapagal ng marami sa kayamanan nila? Impok sila. Impok sa bangko, impok sa bahay. Pinagmamasdan yung kanilang inipon. Inipong mga, sabi nga ay ari-arian, mga titulo ng lupa. Isang araw, lahat ng inipon mo na yon, mawawala. Isang-isang mata. Mawawala lahat. Pero ang sabi ni Pablo, dun sa mga mayaman, sabi niya, sa gayon, makapag-iimpok sila para sa mabuting pundasyon sa inaharap at makakamtan nila ang tunay na buhay. Ibig sabihin, kung hindi mangyayari ito, kung hindi magaganap o masusunod na yung gumawa ng mabubuting gawa, maging bukas palad, matulungin sa kapwa, sa gayon, nakapag-iimpok sila para sa mabuting pundasyon sa inaharap, makakamtan nila ang tunay na buhay. Yung pala yun eh. Hindi yung pag-iimpok ng kayamanan dito sa mundong ito. Kasi, lilipas yan, mawawala yan. Tsaka, pandito lang talaga. Yung iniipon ng marami, pamira, magano kayo, pero mo, milyon-milyon, bilyon-bilyon ang pinag-uusapan doon sa Senado, sa Kongreso. No? Mga insertion, mga isiningi. Bakit hindi nila alam yung bagay na yan? Kasi tama yung sinasabi ni Pablo. Bitag sila kasi ng dyablo. Yung dyablo, binihag sila para sundin yung kagustuhan ng laman, kaya nagpakayaman. Ganon din ang mga reliyon. Binihag ng dyablo para sundin yung kalooban ng panglaman. Kaya ang nasa isip ng isang taong nasa laman, puro panglaman. Tama ba? Walang bagay na pang-espiritual o pang-espiritual. Lahat. Ang isang taong nasa laman, walang espiritu, so lahat ng bagay, ang iniisip niya, puro panglaman, dito sa buhay na ito. So pagka ganun ang kaisipan mo na puro dito sa buhay na ito, mamamalagi ka dito sa buhay na ito, yung buhay na walang gan, hindi mo kailanman makamtan. Baka hanggang pangarap na lang. Pangarap na lang po yun. Hindi mo kailanman makakamtan yan. Yung mga nangyayari sa akin dito sa buhay na ito,
hindi maikukumpara doon sa buhay na walang hanggan na ipinapangako ni Abay Yahweh. Kaya lamang, mananatiling pangarap yan kung hindi tayo kikilos, kung hindi tayo gagawa. Bakit natin o ipinangangaral? Sabi ni Pablo kasi, na kailangan ipangaral yan. Kasi kung hindi ko ipangangaral, yung sinasabi ni Pablo, magiging katulad lamang tayo natin. Maging katulad lamang tayo nila na walang pag-asa. Hindi ba? Laki ng pag-asa ang ibinibigay sa atin. May Abay Yahweh, huwag nating sayangin. Huwag nating aksayahin, huwag nating sayangin. Lumilipas yung araw, lumilipas yung oras. Yung oras nagiging isang araw, yung isang araw nagiging 2 araw, nagiging 3 araw, nagiging 1 linggo. Yung 1 linggo nagiging 1 buwan, yung 1 buwan nagiging 2 buwan, nagiging 12 buwan, nagiging 1 taon. Imagine niyo, sa loob ng 1 taon, ano yung ginawa natin? Yung ibinigay sa ating buhay sa loob ng 1 taon, ano yung ginawa? Ang ganda ho nitong sinasabi niya, itong paksa natin, napakaganda nito. Ano sabi niya? Salamat sa Diyos dahil lagi siyang nasa unahan natin sa parada ng tagumpay. Ginagawa niya ito dahil tayo'y na kay Kristo, saan man kami pumunta, ginagamit kami ng Diyos para ipakilala si Kristo sa mga tao. Ginagamit si Pablo, ginagamit yung mga mangaral, yung mga ministro para ipakilala si Kristo. Di katulad ng reliyon, ang ipinakikilala yung founder, yung sugo. Sugo daw nila kasi yung founder nila. Lahat ng iniaral ng sugo nila, wala sa kasulatan. So ano yung pinamamarali nilang buhay na langgan? Langit. Ano yun? Katang-isip. Katang-isip na lang pala. Saka tayo rin din naman tayo rin naman makikinabang kung tayo ay tumulong sa ating kapwa. Kasi pagka ang tao tumutulong sa kapwa, nawawala yung gawa ng laman. Hanggat ang isang tao ay hindi nagagawang tumulong sa kanyang kapwa, yung laman nananatili. Gawain kasi yan ang laman. Yung pagiging makasarili. Ayaw niya talaga na yung sabi nga hindi niya gagawin yung ginawa noong dukhang babaeng bao. Hindi niya gagawin yan. Pinuri. Makikita nyo pinuri ni Yahweh siya yung dukhang babaeng bao. Kahit maliit ang halaga. Bakit? Nakita kasi ni Yahweh siya yung puso ng babaeng bao. Noong panahon may templo pa noong unang sining. Tayo na ngayon yung templo. Na dapat kasi yung kanyang ibinahagi na 2 letra para dun sa templo. Sa atin kaya tayo nagbabahagi para din sa templo. Hindi nga lang yung templong gawa ng semento, bato. Templo, tayo yun. Di ba? Kaya kung tayo ay maging katulad noong babaeng bao, na kahit maliit na halaga, nakikita niya ba yun? Yung maliit na halaga niyan para doon sa templo na kanyang pinubos, na kanyang minahal para sa kanya, ang laki ho yan. Parang isang yan. May sinasabi si Pablo, samyo, handog. No? So, alamin po na ba bukas? Ituloy po natin itong ating paksa. Maraming salamat doon sa lahat po ng ating mga non-viewers. Dalawang klase isang samyo, mabangong samyo para sa naligtas, at yung isa naman ay itsura yan ng nakalalason. Kaya lang nakalalason, samyo rin, kaya lang nakalalason.
Rosana Rose, Sebastian Juarez, Brad Jesse Juarez, si Sergio LB. Magandang hapon. Hindi ko lang alam ang oras dyan. Euro, baka tanghali yan, no? Or umaga. Brad Ezekiel Umali. Sister Elizabeth Dens. Magandang hapon po. Milsar Pasis, bukal daw bro ang pagbibigay nila sa pare ministro. Panglaman. Wala namang espiritu eh. Yung pinagbigyan nila nasa laman. Yung nagbibigay nasa laman. So walang saysay, wala ring kabuluhan. Sister Bilian Bandomana, Shalom po, Brother Eman. Ask lang po, dito sa Israel, legal na when it comes to medical term, ay allowed po ang gumamit ng marijuana, the green leaf, or pain reliever. When it comes to our faith, ano po ba sa palagay ninyo, Todaraba? Lahat naman kasi ng nilikha ni Abayawa, mabuti. Kung tutuusin. Kaya lamang, yung iba, ginawang hanap buhay, ginawang negosyo. Diba? So, kung sa atin, kasi, para, ayan, pain reliever. Pinakamagandang pain reliever sa lahat talaga, si Abayawa. Wala nang iba. Kasi, yan, mga nilikha lang yan eh. Kaya yung minsan, yung iba kasi na napupunta doon sa mga bagay na nilikha niya, ayan, katulad niyan, marijuana, nakapag-alis talaga yan ng sakit, ano. Marami nagpapatotoo na talaga nakagagamot yan. Ang hindi lang maganda, yung mga nilikha niya ang nabibigyan ngayon ng kredito, samantalang si Abayawa pala ang talagang dapat. Siya yung may kakayahan talaga magpagaling, hindi yung marijuana o anumang gamot. Di ba? So pagka inilagay mo yung pagtitiwala mo diyan sa bagay na yan, nawawala si Abayawa. Ganun din. Pagka yung pagtitiwala mo nandoon na sa manggagamot, nawawala si Abayawa. Di ba? Para sa atin talagang si Abayawa lamang. Siya yung may kapangyarihang magpagaling ng lahat ng ating karamdaman sapagkat siya rin naman yung nagbibigay ng karamdaman eh. Wala namang iba eh. O yung mga bagay na hindi kaya ng doktor, ilapit natin kay Abayawa. Kaya lang, sa isang nasa laman, hindi naman kaya eh. Kasi nga ang nakikita ng maraming tao, yung panlabas. Kaya katulad yan, marijuana, yung iba ginagamit na yung mga herbal medicine. Di ba? O bakit hindi kay Abayawa? Yun nga, sa isang nasa laman, hindi niya kayang magtiwala kay Abayawa. Mas tiwala ang mga nasa laman kung ano yung nakikita niya. Yung kanyang ginagamit na pandama, mas tiwala siya. Tiwala siya sa doktor, tiwala siya dun sa mga gamot, tiwala siya dun sa mga herbalist. Diba nakikita eh? Nakita niyo sunod-sunuran ng mga tao doon sa mga manggagamot. Dok, ano bang Dok? Pag sinabi ng Dok, okay na kailangan inumin mo ito 3 times a day. Kung anong oras na ininom mo sa umaga, ganun din, inumin mo yan sa susunod na araw. Tingnan niyo ang tao, sunod-sunuran doon sa mga tao. Na kanino ba talaga ang magpapagaling? Nandun ba sa doktor? Wala eh. So, sa atin, bilang nasa kapulungan, si Abayawa. Diba? Maging legal man niyang marijuana, hindi rin ako, kumbaga, kung halimbawa, meron akong karamdaman na pwedeng pagalingin ng na sinasabi nila, doon na kay Abayawa ako. Doon ako magtitiwala. Kasi pagka ako nagtiwala sa tao, may sumpa ako. Di ba? Kaya nga yung binasa ko dun sa Mikas, ano sabi niya?
Sumagot si Mikas, tinuruan tayo ng Panginoon kung ano mabuti. Ito ang nais niyang gawin natin. Gawin natin ang matuwid, pairalin natin ang pagkamaawain sa iba, buong pagpapakumbabang sumunod sa Diyos. Sinabi niya, noong unang siglo, yun daw mga manggagamot, walang kapuluhan. Di ba? Sa lumang tipan, bakit wala bang balsamo sa galaan? Di ba? Pinaganon niya yun. Wala bang mga manggagamot? So talaga may kakayahan na magpagaling talaga siya bayaw. Kaya lang, sabi ko nga, hindi kaya ng laman yung salitang pananampalataya. Yung buong tiwala. Hindi kaya ng laman yun. Walang kakayahan ng laman na magtiwala kaya bayaw. Wala tayong magagawa. Yun yung sinabi niya doon sa Timoteo. Bihag. Naging bihag ang isang tao ng laman. Kaya kung ano yung kagustuhan ng laman, paano ka makapagtitiwala sa espiritu samantalang nasa laman ka? Di ba? Mas may tiwala ang mga tao sa mga doktor, sa gamot, sa herbal, mga dahon-dahon. Samantalang nilikha lang yan. Doon tayo magtiwala sa manlilikha. Hindi ngayon mahahati yung ating pag-ibig sa Kanya. Kasi, ang sinasabi niya, ibigin natin siya ng buong puso, ng buong lakas, ng buong pag-iisip. Kapag yan ay nagkaroon ng hati, ibig sabihin, nabaling yung ating paniniwala doon sa dahon at odas. Hindi nabuo yung pag-ibig natin kaya bayaw. Kung dumating man sa punto, halimbawa, nagkaroon tayo ng sakit na pwedeng ikamatay na natin, wala tayong magagawa. Kasi ang tao, siya yung gustong magdugtong ng buhay na akala niya, kaya niya. Hindi mangyayari. Di ba? Kahit na anong galing ng isang doktor, pag sinabi niya, hindi ko na kaya. Nakita nyo, maraming doktor, may iba-ibang pagka-espesyalista. Bakit? Hindi kaya ng doktor. Ano ba, pag sinabing ENT, doon lamang siya. Yung mga nag-take ng general, yung pagkalatan, hindi rin eh. Pagka hindi kaya, ibibigay niya doon sa ibang kaibigan niya na dalubasa doon sa bagay na yun. Bakit? Ba't ganon? Ba't hindi talaga kaya ng mga tao? Kasi nga, walang kapangyarihan. Si Abayawa may kapangyarihan ng lahat. Sana nasagot, sis. Nalitong ko, tama po bro. Sister Vivian Bandoman, normal po yan, Brad. Di po ba? Kung sino ang nakakatulong sa iyo, halos sambahin ka dahil nga may pakinabang ka, normal po yan. Di po ba sa taong makalaman? Totoo yun. Basta ang isang taong nasa laman, nandun yung simpatya niya. Hindi kay Abayawa eh. Di ba? Dapat si Abayawa talaga. Lahat sa kanya, ituon natin yung ating pansin. Kaya nga sabi ko nga, hindi kayang gawing magtiwala